our first guest for this afternoon. Okay. Former Co-op Commissioner Heidi Mendoza. Ma'am, magandang hapon. And we invited you today kasi may nababalitaan kaming hindi kami sigurado kung tama ang dinig namin o hindi. Kayo na po kaya magsabi. Oo. Napakabanyo ko. Good afternoon po. Magandang hapon po. Good afternoon, Magandang hapon. Long time no talk. No. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon sa inyong tagapakinig. Yun muna sigurong topic for the day. Nag-aralan ko na sumayaw no? Nag-aralan ko na rin kumanta. Ayan. Ito na. Ayan na. Ma'am, so are you Wonderful following- tonight. Yung kinanta ni Robin Hood. Oo, Yun. hindi ba? Oh, Hindi bagay kay ma'am yun. Ma'am, so kayo nga ba will you throw your hat in the ring tomorrow as intimated to us by our Marites? Ano ba yun? Bukas, unang umaga, ako po ay mangangahas at lalakasan po ang aking loob na magpunta po doon sa Manila Hotel para po sumali sa mga nagpa-file. Alam ko hong sa mahabang panahon, ako po'y nagsabing hindi ako tatakbo. Alam kong sa mahabang panahon ay pinilit ko pong gumawa ng mga bagay-bagay kung paano ako makakatulong na magbigay ng boses doon sa mga mamamayan na hindi gaanong napapakinggan without entering into politics and ho. Balit sa atin hong nasaksihan, ang dami-daming nawawala sa budget, ang dami-daming nasasay. Wala ho tayong nakikitang umaalma hanggat meron silang, until after magkaroon sila ng kanilang sariling interest, di ba? Kung hindi pa nag-away ang mga iba't ibang, sabi natin si Godzilla at si King Kong, hindi natin makikita kung anong nangyari. Hindi mapapag-usapan ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya ho, matapos ho yung medyo urong-sulong na pagdedesisyon, nag-iipon po ako ng lakas dahil hindi ko po matanggap na sinasabing ito yung sistema natin ng eleksyon. Pera-pera lang yan. Tapos ako po, all my life, 27 years po akong nagbabantay ng pera ng bayan. Hindi ko po matanggap na yung pinakasensitibong pagpili ng dapat mamumuno sa atin, nagdadaanin natin sa pera-pera lang. At parang resign na rin po yung lahat na kung sino ang sikat, kung sino yung kilala, kung sino yung may pera, siya po yung tumatakbo. Tuntok man sa buwan ng aking pong katanungan. Asan yung mga matitino? Asan yung mga mabubuti? Asan yung mga sinasabi nating qualified? Takot ba tayong masiraan? Takot ba tayong kilatisin? At yung takot ba yon ay magiging sapat upang pigilan natin, upang isa-isang tabi natin yung ating paghahangad na kahit minsan makapagbigay tayo ng statement, hindi lahat ay masaya dito sa mga pangyayaring ito. At gusto ko rin sabihin, hindi lahat ay nadadaan sa pera. So, mangangahas po ako bukas dahil alam ko po, wala man akong pera, wala rin ako sigurong political party, pero mayaman po ako sa karanasan pagdating sa pagbabantay kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Mayaman po ako sa karanasan kung kaya po ako'y napagkatiwalaan ng maraming mamamayan nung ako po'y nanungkulan bilang COA. Malinaw po ang aking kaisipan kung anong contribution ng binabala ko, anong pagbabago. At bukas din po ako sa katotohanan na uphill battle po ito. Pero sa puso ko, sa aking paniniwala, sa aking pananampalataya, hindi enough yung takot upang mapagilan ang aking intensyong makapag-ambag kahit po kaunti. Kung hindi man makatawid ang ambag na ito, makagising, maka-inspire, makabigay ng lakas ng loob. Kasi yung bureaucracy ngayon, lumaki ho akong kahit papano, hindi man masyadong ideal yung nakaupo or sabihin natin uso na rin nun yung mga palakasan. Meron pa rin pong mangilan-ngilan na naninindigan o tahimik na nagtatrabaho at hindi sumusunod sa mali. Nakita ho natin sa mga napanood natin, napakinggan natin doon sa Quadcom, gulat na gulat po ako. Hindi lang po pala pera ng bayan yung ginagamit, pati rin po yung posisyon. Pati rin po yung mga taong dapat nagtatrabaho lang at pumapanig lang sa tama.
So ang sabi ko po, kung kapusin man, kahit papano, pagbigay tayo ng tapang. So bukas hong alas sa umaga, sana ho ay magkaroon ako ng lakas ng loob. Pero at the same time, sinasabi ko na lang, huwag na sana ako magising. Paano mo balak i-organize yung kampanya mo, Heidi? Lalo na wala kang partido, wala kang makinarya, wala kang masyadong resources. So, paano mo balak i-organize? Yan ba yung proverbial na build it and they will come na framework? No? Po ako naniniwala na, kasi naniniwala akong hindi lahat ng tagapaglingkod bayan na lagi ko silang kinakausap, lagi ko ako nakikipag-interact sa kanila, hindi lahat sila ay passive lang. Hindi rin ho lahat ng mamamayan ay tahimik lang. Pero nag-aabang ba ng sino yung mapapagkatiwalaan? At pasensyahan nyo na po, hindi po ako nagbubuhat ng bangko. Ang aking pong experience ay mukhang napagkatiwalaan naman po ako. At sa awa ho ng Diyos at tulong ng marami sa inyo, marami kong nakasama, ay naingatan ko po ang tiwalang yon. So sana ho, iniisip ko na bukas, kapag formally ko hong i-final yung aking certificate, sana ho ay maraming magpahayag ng suporta. Ang biro ko nga ho, huwag niyo naman akong iwanan. Huwag niyo akong iwanan sa punto na kailangan kong magmakaawa na magbigay sa akin ng suporta at pondo. Naniniwala akong kung may tatayo at maglalakas loob, maraming Pilipino ang makikinig. Ma'am, At sino po tutugod kasama nyo? sa hamon. May mga kasama ho ba kayo? Of course, I won't call it a slate, pero meron ba kayo mga nakausap na maaaring sumama sa inyo dun sa inyong paglaban? Filing with you, kumbaga. Actually, akala ko tungkol sa pork parent. Actually, Ed, nung una, nakikipag-usap ako, samahan mo ako. Marami yung kadahilanan ang naibigay sa akin. Hanggang sa huli, nag-decide po ako, siguro dapat ako lang. Kasi mahirap itong aking laban. At para din masanay ako na hindi ako dapat masaktan kung ako'y walang makasama dito sa laban na ito. Ang ibig ko sabihin, it's better to start na wala kang expectation. So I'm alone. I'm going there on my own. And yet, in my heart, malakas ang loob ko. Matapang ako, naniniwala akong hindi ako mag-iisa sa labang ito. Mas mainam na po yung mag-isang nagsimula kaysa sa yung mag-isa sa dulo ng kampanya. Yun na lang po yun. Pero I must admit, at hindi ho talaga ako marunong magsinungaling at napaka-transparent ko rin. Takot po ako dahil napakahirap po nito. It's an uphill battle. Pero katulad po ng mga ginawa ko noong 2011, sa panalangin, sa pananampalataya, sa paniniwala, sa kakayahan ng Pilipino at sa dangal ng bawat mamamayan, hindi nawawala yung tapang. At ang tapang nakakahawa yan. Ayaw ko give up yung hope. Kasi ilang beses na ako nagsasalita sa voters registration. Sasabihin ko ho, boto kayo. Sasabihin po lagi, wala namang nangyayari, pare-parehas lang yan. Yes, ma'am. Nakukumpensya po ako kung sasabihin kong, hindi, bumoto lang tayo. Basta magparehistro, mag-participate tayo. Tapos pag tinanong ho ako, sino pong iboboto natin? Ma'am, in the end, of course, in the end, you're looking at a position in the legislature. So, I should ask you kung anong gusto yung gawin in terms of amending existing laws or policies with regard to how public money is spent. Among other things, for example, confidential funds, intelligence funds, MOOE ng Kongreso, they're both been under attack, CF, IF, and MOE, among other things. Anong gusto yung baguhin sa sistema? Anong nakikita niyong very urgent? As a legislator. Lahat. Unang-una ho, siyempre, hindi ako prepared. No? Pero ito yung sasagutin ko. Una, ang tinitingnan ko muna, bago tayo mag-usap ng specific laws, ang unang-una muna, yung strengthening of institutions. Strengthening of institutions such as the Commission on Audit. Napakatapang po sana at talas ng power ng Commission on Audit. But there are certain na wala sa Commission on Audit. Una, ang COA po, sinasabi natin independent. But how can we be independent when we need to beg for our budget? Kung kailan po budget hearing, saka ka po usapan sa mga audit findings, di po ba? And long time ago, we've been proposing na sana yung pag-propose po namin ng budget,
hindi na kailangang sabihin na maghihingi kami na kumbaga parang ang audit fees ay i-determine na lang. Ang ibig po sabihin, on basis of our computation, makompute namin, ito yung mga taong nasa audit, ito yung kailangan naming supplies, ito yung kailangan naming tulong sa kanila. And on that basis, a percentage of the national budget, sabihin natin 1% of the national budget should go as an audit fees, di po ba? Dapat ito po ang pamamaraan ng pagdedesisyon kung paano po bibigyan ng budget ang COA. Parang Kasi fiscal po, independence. aminin po natin yung katotohanan. As long as we need to beg and line up before the Congress and the Senate to ask for our budget, the Commission will never be independent. Hindi Okay. nang ako doon sa BP nung hindi siya umattend, di ho ba? Several times ko pong pinangarap yan na sana makasagot din ako ng gusto kong sabihin. Hindi ko po magawa. Hindi ko po magawa kasi alam kong nasasakripisyo ang buong ahensya. So ito po yung una kong gagawin. Pangalawa, gaya ho nung nakita natin sa confidential and intel funds. Nung una ho, siyempre naglabas ho kami ng joint circular para Yes, ma'am. po dyan. 2015. Ngayon natin, mukhang hindi tama na yung report on confidential funds ay hindi makita ng public o hindi mapag-usapan on a public Hindi ko sinasabing as public as Baka pwedeng meron talagang committee na composed nitong mga tinatawag nating national security expert kung saan ilalahad at pag-uusapan, pagdedebatihan, yung tinatawag nating ano ba yung national security plan na yan? At ano yung work plan na sinasabi nating gagamitin natin para mabigyan tayo ng pera. Kasi nagiging subject to too much discretion, hindi po ba? Una, alamin muna natin. I have no problem with intelligence funds. Naniniwala po akong kailangan yan. Pero yung confidential funds, we have to limit the number of government agencies na dapat nating bigyan ng surveillance fund. So by the nature, civilian yan, di ba? At ang gagamitan rin yan talaga ay mga intelligence practitioners, di po ba? So kung ating pag-aaralan ng gusto, bubusisiin natin na ano-ano ba yung ahensyang civilian agencies na nangangailangan yan, ay siguro magkakaroon tayo ng sabihin natin mas mainam na prioritization kung sino ang bibigyan. And in that case, hindi natin kailangang agawan yung mga lehitimong ahensya na dapat meronan. And then sabi ko nga, we need to have a committee siguro in Congress or Senate kung saan ilalahad talaga. Pag-usapan natin, asan ang National Security Plan? Alin dyan ang gagamitin ng budget? Ano yung programa mo at bakit ganyan kalaki ang pundo mo? Ma'am, in other countries, ma'am, kasi for example, in the US, they have a joint oversight committee that will deliberate over intelligence activities and intelligence spending. I'm not sure if we have the same thing. Magkaiba po yung sa confidential and intel, di po ba? Kapo. Miss Mendoza, of course, you're making a lot of sense, pero considering you'll be running as independent, siguro minamap out nyo na naman ngayon kung paano nyo gagawin yung kampanya nyo. Medyo mahirap yung aspiration nyo. Ano na ba, can you give us an idea kung paano balak nyo to get your message across? And you need to get elected. Paano po natin mapaparating yung mensahe nyo sa mga nakakarami para manalo naman, Okay ho. Paano ho natin, ano ho ang ating binabalak? Una ho, syempre, hindi ho lingid sa inyong kaalaman. One of the conveners po ako ng isang bayan. At alam ko ho, tayaan ho. At alam ko hindi ako mag-iisa. Sa isang bayan, tinry po nating i-unify yung different coalition. Naranasan po natin yung dynamics ng pagbubuo nun. Siguro ho, muli akong kakatok sa iba't ibang political parties na nakasama namin noon. Kung bagamat nananatili akong independent, baka po ako'y maaaring ma-invite o masabi natin guest candidate or Pwede rin po, tumitingin din po ako doon sa posibilidad na makasama po tayo kung maaari. Kaya lang, napakahirap naman itong hindi pa ako nagsasabi, sinasabi ko na dito sa interview. Yun po bang tulak nung sinasabi nating
the pink kahit papano po siguro naman ho ay meron kaming unity in terms of purpose and objective. Kung mamarapatin po ay di kakatok po tayo sa kanila. I do not want to put them on a hotspot na inunahan po natin dito. Pangatlo ho, meron po tayong mga organisasyon na parati nating nakakausap at parati nating nakakatulong sa iba't ibang bagay. Hindi naman po ako para sabihing nakatago sa aking tahanan. Nagbabad din ho ako sa grounds nung ako po'y nag-aaral pa, nung nasa COA, nung last election. Kaya naniniwala po ako na merong tamang struktura, may tamang strategy. I'm into education. Marami pong brilliant minds. At alam niyo po, kung nakakahawa ang tapang, nakaka-inspire na rin po yung talino. At naniniwala ho akong siguro naman ho, hindi ako magyayabang pag sinabi kong may talino naman konti. At pag ganun po, madali naman din po siguro mag-invite ng sabi natin kaparehas natin na sa pag-iisip, sa pagdidesisyon, at I'm sure marami pong magpo-volunteer. Last question, Heidi. Oo, last question, no? May fundamental akong tanong. Ikaw ba ay handa na makipagdebate kay Robin Hood Padilla, kay Lito Lapid, Kahit do kay it Bong ng Revilla, no? You're so wonderful tonight. Handa ka na bang makipagdebate doon sa mga magagaling nating senador? 2016 po, kahit bawal akong magsalita tungkol sa COA nung hinamon pong ihulog sa hagdan, tumayo po ako at nagsalita. Handa po akong makipagdebate sa kanino man. Lalong-lalo na po doon sa nagkakalat o naninira ng katotohanan. Siguro pampalakas lang po ng loob kasi parang hinang-hina naman akong bigla ako napunta rito. Nagulat po ako dahil may iba hong mga tao na nagpe-pledge na po ng fund at nagulat na lang ho ako kung paano po nila nalaman. Ito ho yung paniniwala ko sa ating kapwa Pilipino. Malakas po tayo sa damayan. At kung hindi ho tayo mangangahas na labanan yung sistema ng money politics, tatanggapin na lang po natin na ganito ang ating kapalaran. Ms. Mendoza, pahabol lang, are you going to use social media? Kasi gusto ko lang malaman kung paano, kung independent candidate ka, malakas ba yung, may edge din ba dyan sa social media, yung maraming resources? Meron po, pero marami rin po tayong kasamahan sa social media. In fact, yan po akong pinag-aralan. Kahit ako, napaka-active ko sa social media. In fact, isa po yung aking tututukan. Meron na ho tayong tagline. Budget nyo, tututukan ko. So, dito, i-relay lang po natin, ang tawag po natin dyan, babaryahin po natin ang mga mensaheng matagal ko na pong ipinapaliwanag. Hindi lang ipinapaliwanag, kundi mga mensahe, prinsipyong aking tinayuan, aking ipinaglaban. This time, babaryahin lang natin para makarating siya sa ordinaryong mamamayan. Ma'am, pagkaklaro lang po, so you're running po for the Senate, no? Just to be sure, kasi we didn't really ask you about the position you're aiming for. Tama ho ba? You're running for the Senate? Opo. Pero let me just express this. Akala ko yung interview tungkol dun sa budget and pork barrel. Kaya parang gulat na gulat akong sumasagot dito. Kaya wala akong masabi kung hindi yun lang at the top of my mind. Pero andito na po ito, wala na pong urungan. Humihingi ho ako ng dasal, humihingi ako ng tulong. Huwag niyo po akong iwan mag-isa dahil ayaw ko pong mangutang ng loob sa mga taong hihingi ng kapalit. Hindi ho ako marunong magbayad sa pamamagitan ng serbisyo. Ang alam ko lang ho, tapat na paglilingkod na walang kilingan at walang kinikilala. Kung hindi, kung ano yung tama at kung ano yung para sa mas nakararami. Yes, ma'am. Ma'am, no worries. We will have you again at a later date to talk about your proposals for the budget and for for the pork barrel. Especially if you do get elected, we would want to get your insights and your platform with regard to these. Maraming salamat po. Ma'am, sasama kayo ni Ronald. Maraming salamat, Heidi. Mabuhay ka. Sasama kayo Thank ni you. Ronald. Thank you. Salamat po. Salamat po. Good luck po. Good Thank you luck. po. Salamat. Thank you po. Thank you for joining the Thank SORCON. you. Former Audit Commissioner of COA, Commissioner Heidi Mendoza.